Nasa Oakland tayo mga chang mga chong. Tapos na ang service. Naghihintay na naman tayo ng bus pauwi sa temporaryong tinitirhan ko sa Berkeley Hills. Please pray kasi hanggang ano lang ako dun eh. The latest is between January 5 and 11 eh. I have to move out. Kasi temporary lang naman yun. It's talaga namang malaking pabor na binigay sa akin. But now, sabi ko kay Lord, kung lilipat ako dito na sa Oakland, tsaka kung saan niya talaga ako gusto, at yung makakapag-ministry tayo sa mga kapatid natin mga itim, sila talaga ang number one na kailangang abutin natin dito sa Amerika. Kasi sila ang pinakakawawa, tsaka pinaka-api. Don't look at yung mga big stars na mga itim, tsaka pero dumadanas din ng persecution yung mga yun, ng oppression, apartheid, mga celebrity, mga artista, mga singer, tsaka mga yung mga athlete sa sports. But a lot talagang kailangan. So please pray for me. Also yung church na we will work with and be accountable with. Okay, mabalik ako sa AI ngayon. So kailangan, kasi nangunguna pa rin ang Amerika, pero talaga naman sabi nga ni Jensen Huang, formidable ang China, and they're really 75% ng mga technology students ay Chinese. Kaya pagdating sa technological education, science and technology education, namamayagpag talaga, number one na talaga ang China. Pero sa AI, number one pa rin ng US. Pero yun nga, we have to pray. Kasi parang ano eh, kung kailangan talaga na we will continue to win the AI race, the free world, the free people of the world, democratic people of the world, kailangan magwagi sa giyerang artificial intelligence, giyerang AI. Nagkaroon pa ng ganitong presidente. Tawarin niyo na uli ako kasi sabi ko nga kay Lord, kakasala ako kung ano-anong pangalan tinatawag ko sa kanya. Kaya lang naisip ko na lang, siguro napatawad naman niya si Martin Luther sa mga maaanghang at masasakit na mga salitang binitawan niya against sa Santo Papa at sa Iglesia Romano-Katolika nung panahon ng Reformation. Sabi ko, baka naman mapatawa din ako ni Lord ngayon. Pero I wanna learn a better way. Pero yun nga, sa ano pa rin, talagang church planting. Kasi yun ang eternal eh. Tsaka yun nga, sa AI, kailangan talaga mga repentant Christian ang maging leader at shepherd. Maski na hindi na nga leader eh, shepherd. Kailangan ng mga Christian na maging, yung repentant Christian talaga, ang maging worldwide, ang maging shepherds, maging guide. Kasi ang moral leadership ng mga puti sa Amerika kaput. So pray na dyan sa Pilipinas at sa buong mundo, especially dyan sa Pilipinas, mga repentant Christians talagang mag-aral ng AI, ma-involve sa development ng AI at i-shepherd ang AI para hindi siya maging kalaban o maging genocider ng sangkatauhan. So, praise God, from whom all blessings flow.
Yeah, yun yung pangatlo. Pangalawa pala. Yung una, pag-pray natin na si Inday Sara at saka yung mga Duterte, they will sever their alignment and alliance with China and Russia, etc. Yung evil axis na ito. Neo-axis. Evil neo-axis. And then, yun nga. God will raise up repentant Christian disciples na magiging shepherds ng AI sa Pilipinas, sa Amerika at sa buong mundo. And yeah, let's pray. Father, thank you for this time again that we are able to pray. Nanalangin po kami, Panginoon, na tulungan mo po kami, linisin mo po kami, Panginoon. We will be washed and purified by the blood of Jesus and anointed by the Holy Spirit to disciple the nations, to disciple all the nations. And of course, that happens by making individual disciples. So we pray unto you, O God, and ask for your powerful hand, your dynamical, powerful hand upon us. And we pray na kumilos ka, ma-born again si Sara Duterte at saka mga Duterte, Lord, na kanilang magre-repent sila and puputulin talaga nila ang kanilang koneksyon at alyansa with Xi Jinping and Vladimir Putin and others. We pray for our siblings in Mindanao. Prepare mo po sila, lalo na sila kung I'm sure mga repentant Christian na outside the camp na naglilingkod sa iyo, speaking out against evil, proclaiming the gospel to the poor. I'm sure na pinipersecute sila sa Mindanao, and there will be more, but we pray na samahan mo sila, palakasin mo sila. Kami rin, Panginoon, samahan mo kami, equip mo kaming lahat, palakasin mo kaming lahat from Mindanao, Visayas, and Luzon to serve your purpose, to glorify your name. And we pray na tulungan mo kami to make disciples, and marami sa mga repentant Christians na i-raise up mo, Panginoon, will be tasked and commissioned by you, not just to disciple all the nations, make disciples of all nations, but also to shepherd the development of AI sa Pilipinas, especially sovereign AI para sa Pilipinas and all over the world. And pray for America. We pray, heal this land, save our African American siblings, save our Native American siblings, save our American Native Mexican siblings, and let there be a movement of church planting, Lord, all over the United States. Kailangan talagang ma-evangelize for real itong America, lalo na yung mga sinisiil at ninulupig ng mga African Americans, Native Americans, saka American Native Mexican siblings natin. And we commit to you everything, O God. O Lord our God, continue to fill us with the Holy Spirit. Continue to move us, enable and empower us through the Holy Spirit. Mobilize us through the Holy Spirit. Lead us, guide us through the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Okay, I love you all. Bye.